Guys, gagawa ko ngayon ng homemade na tikoy. Medyo na late na nga to kasi film ko to February na. Hindi ko na to nagawa nung Chinese New Year. Alam niyo naman, glutinous rice flour to ha. Kailangan natin ng 1 and 1/2 cup na glutinous rice flour. Kasi alam niyo naman 'di ba yung tikoy ngayon mahal na. Ang mahal na ng presyo. Yung maliit na tikoy, mahal na rin ngayon. Kaya pag bumibili kami ng tikoy, yung maliit lang kasi mahal kasi masyado. 1 and 1/2 cup. Tapos, kailangan natin ng 3/4 cup na sugar. Wala ako yung eksaktong measuring cup ng 3/4. Ang gawin nyo, sa 1 cup, huwag nyo punuin yung sugar. 3/4 cup ang katumbas nun. So, mas maganda kung white ang gagamitin nyo. Wash kasi available dito sa bahay. Kasi pagka dark, iiba yung kulay ng tikoy. Magiging dark din. Ayan o. Yan, mga 3/4 cup yan guys. Yung hindi mo pupunuin yung 1 cup, 3/4 cup ang katumbas niyan. Luin lang muna natin saglit. Tapos kuha ko dito ng water. Mga 1 cup lang muna. Lalagay tayo ng tubig. Dahan-dahan lang ang pagbuhos. Huwag nyo ibuhos lahat. Para kung kumbaga kasi pag binuhos mo lahat, hindi mo matatansya ng maigi yung tubig. Baka mamaya biglang mapadami. Kaya mas maganda kung dahan-dahan. Yan. Itong guys, yung gagawin kong tikoy, maliit lang to. Kumbaga kung nagkikrave kayo ng tikoy, kahit kailan, di ba na maisipan nyo kumain. Di ba? Itong recipe na to, pwede. Kasi hindi siya ganun kadami. Kumbaga, ngayon kung gusto nyo marami, pwede naman yung doblehin or triplehin yung ingredients. Madali lang naman yun, di ba? Kailangan well combined yung ating mga ingredients. Ayan. Mga 1 cup na water yung nilagay ko guys. Parang sapat na. Tapos make sure lang na wala nang buo-buo. Saka yung asukal, wala nang magaspang pagka hinahalo. Tapos guys, pagka wala nang magaspang, kailangan natin ng yung pagmumoldehan natin. Basta yung pwede siyang iinit, kasi ito makapal to, microwavable din to. Pwede rin yung mga baking na pan, or yung mga llanera. Basta yung pwedeng mainitan. Yan. Tapos, hinugasan ko muna to. Tapos, maglalagay tayong onting oil para hindi dumikit. Saka mas madali siyang i-unmold. Lagyan din natin yung gilid-gilid. Ayan. Tapos, kailangan natin ng pansala. Sasalain natin siya para
mas mapino yung kanyang texture. Naka-play pa ba tayo? Ayan. Halaan natin siya. Para sigurado walang mga buo-buong. Kasi ayan, may mga buo-buo pa siya. Siyempre, simutin natin yan, guys. Ayan. Hindi mabububo pa. Tapos nasala siya. Tapos, magpainit lang tayo, guys, ng tubig. Papakulo na ako ng tubig. Ayan. Pag nagbo-boil na yan, pwede na natin ilagay yung ating tikoy. Yan, i-steam kasi natin yan, guys. Tamtama na ng apoy. Tapos ito, nalagay natin. Masyado yata yun. Baka hindi maisara. Mataas masyado yung naglagyan ko. Medyo nasasara naman. Ayan. Steam natin siya ng 1 hour. 1 hour na. Tignan natin kung tumigas. Tumigas siya. Gamit to ng toothpick para malaman kung luto na. Oh, linis. Ito siya, oh. Yan, patayin ko na. Tapos palamigin lang natin muna siya bago natin siya ilagay sa plastic. Kasi lalagay pa natin yan sa ref para mas tumigas pa siya. Guys, habang pinapalamig ko pa yun, wala ako nung nung cling wrap. Kaya ito lang yung plastic labo lang, gupitin ko na lang. Yung malaking plastic labo. Kasi yung nakikita ko sa YouTube, binabalot nila ng plastic bago ilagay sa ref. So, nilalagay siguro doon para tumigas siya. Yan, tapos ang challenge mamaya is, kung paano natin siya transfer. Ayan guys, ang hirap niyan tanggalin, kaya gamit ako nitong sansya na medyo tiit. Ginris ko siya ng oil para hindi dumikit. Tapos, yung ilalim kasi guys, kasi parang dumikit. Kaya pala yung isang napanood ko is, gumamit siya ng plastic. Gumamit siya ng plastic na sa pag-steam. Marami nag-comment dun parang hindi safe. Nagagamit ka ng plastic. Dapat pala nilagyan ko ng ng parchment paper. So, ayan, medyo yun lang natin yung gilid. Sa dahan. Para sa ingredients natin. Parang siya guys, yung texture niya. Ang ganun. Start ito. Ay, hirap. Uy! Ay, ang galing. Ay, hirap. Dali. Wala. Nasira yung forma. Tapos, pwede pa naman yung hindi perfect ang itsura niya guys. Kasi hindi natin ang makayusog ng shape. Kasi natin siya. Siyempre, ayaw natin sayang. Siguro next time pagka gagawin ulit niya, ikaw ng parchment paper. Kasi yung parchment paper, kahit na mainit, pwede mo kasi balikin ngayon. So, pwede pa naman yung, pwede pa wala dito. Balikin natin.
Ayan guys, nilagay namin sa freezer yung tikoy kasi hindi siya tumitigas. Bali, yung mga ilang oras din natin yan binabad sa freezer. Basta pagka tumigas na, ayan o, tumigas na siya. Kasi yung nilagay namin siya sa baba lang, malambot pa rin siya. Ito man, tumigas-tigas na. Kasi di ba yung tikoy na ano naman, matigas talaga yun. Tapos hinihiwa lang. Tapos lalambot lang kapag pinirito. Tapos ano lang, hiwain lang ng pa strips. Okay lang. Madali naman. Pero di ba papa yung tikoy na ano, matigas din talaga yun? Ganyan din. Ganyan din daw. So ilagay nyo sa freezer ng mga ilang oras hanggang tumigas siya ng ganyan din. Ayan, saka kailangan din pala guys matigas kasi pag hiniwa nyo siya ng malambot pa, didikit yan sa ano, kutsilyo. Ayan. Bati lang ng itlog. Diyan na lang natin. Lagyan na natin dyan. Diyan na tayo magano. Ayan, babati lang ng itlog tapos ayan. Bali isasawsaw niyo yung tikoy sa ano itlog. Tama na ba yung isa lang? Yan, bago iprito. Nagpapainit muna kami ng mantika. Yan, pag ma-brown-brown na yan. Makahintay, tinikman niya. Anong lasa? Lasang tikoy naman. Nakuha niya yung texture din ng tikoy. Ayan. Sarap. Sakto lang yung tamis. Yung iba kasi napapanood ko, sobrang dami asukal nilalagay nila eh. Yung napanood kong tutorial is ano, mas okay siya kasi onti lang yung asukal at saka hindi siya ganun kadami. Kumbaga pag nagki-crave ka lang ng tikoy. Yung iba kasi ang dami. Hindi siyang finished product, kaya ganyan kadami yung nagawa. Ito kasi hiniwalay ko kasi maliit. Ayan. Plus yung isang kinain niya kanina. Ayan, marami na yan guys ha. Kung tutuusin.